Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Vicente, 48 years old ako at kasalukuyang security guard sa isang bangko dito sa Quezon City. Pero dati akong nagtatrabaho noon sa isang factory. Sana ay mapansin ninyo ang sulat ko. At kung papalarin ay mapili sanang i-upload sa inyong mga YouTube channel. Samantala ay sisimulan ko na ang kwento ko. May 2 dekada na ang nakakaraan. Kasintahan ko pa noon si Nelia. Ang totoo niyan ay may nauna na akong naging kasintahan bago siya. Kaso nang dumating si Nelia ay hiniwalayan ko yung nauna. Mahal na mahal ko si Nelia, Papa Dudut, at kumbinsido ako na siya na nga ang gusto kong mapangasawa. Pero dahil sa mahirap lang ako, habang si Nelia ay lumaki sa may kayang pamilya, kaya inaasahan ko ng tututol sa akin ang mga kapamilya at kamag-anak ng girlfriend ko. Hanggang isang araw ay ipinagtapat sa akin ni Nelia na buntis siya. Nilo, nag-aalala ako. Paano natin ito sasabihin sa mga magulang ko? Nag-aalalang tanong sa akin ni Nelia pagkatapos niyang ipakita sa akin ang pregnancy test kung saan siya nag-positive. E di sabihin natin ang totoo sa kanila. Walang problema, ang sabi ko sa kanya. Sa palagi mo, ganun lang kadali yun, Nilo. Tiyak na magagalit sa atin ang mga magulang ko. Itatakwil nila ako, pangamba ni Nelia. Pero ininsist ko pa rin. Dapat na malaman ng mga magulang niya ang katotohanan. May intindihan din nila tayo. Alam mo namang ayaw sa iyo ng mga magulang ko. Tiyak na hindi ka nila tatanggapin. At itong anak natin, katwiran naman niya sa akin. Kahit ano pang sabihin ng mga magulang mo, ipaglalaban pa rin kita. Pahayag ko naman sa kanya, Papa Dudut. Kahit na ano pang gawin mo, Nilo, hindi talaga sila papayag na maikasal ako sa iyo. Kasi alam mo na, iba ang pamantayan ng mga magulang ko at para sa kanila. Hindi ka pumasa sa pamantayang yon. Nalungkot naman ako nang marinig ang katotohanan yon mula kay Nelia. Sa totoo lang, nasasaktan ako sa tuwing minamaliit ako ng pamilya mo. Pero di bale, papatunayan ko rin sa kanila na nagkamali sila ng panghuhusga sa akin. Ipapakita ko sa kanila na kaya kong maging mabuting asawa sa iyo paglalabas ko ng hinanakit. Sa tingin ko, Nilo, hindi pa tayo handang magtayo ng pamilya. Kung pera kasi ang pag-uusapan, hindi pa tayo handang bumukod. Maliit lang ang kinikita natin. At sa sarili pa lang natin ay kulang na. Paano pa kaya kung mag-asawa na tayo? Isa pang concern na inungkat ng nobya ko sa akin. Huwag kang mag-alala. Magsisikap ako para sa kinabukasan natin. Ako na ang bahala sa iyo. Magtiwala ka lang sa akin. Paniniguro ko naman sa kanya, Papa Dudut. Hindi naglaon ay nalaman din ng mga magulang ni Nelia ang totoo. At tulad ng inaasahan ko, ay sari-saring negatibong reaksyon ang natanggap ko. Pero wala na silang magagawa noon dahil nabuntis ko na si Nelia. Kaya hinayaan na lamang nila ako. Napakasalan at panagutan ang kanilang anak, Papa Dudut. Halos ang mga magulang ni Nelia ang sumalo ng gasto sa kasal namin sa simbahan at sa unang 5 taon ng pagsasama namin. Bilang mag-asawa ay masasabi naming naging maayos naman ang lahat kahit na sabihing mahirap ang buhay namin. Pero Papa Dudut, pagkaraan ng 5 taon ay unti-unting nagbago ang lahat sa amin ni Nelia. Nandyan ang pagkakaroon namin ng anak at nabaon kami sa utang. Vicente,
Bakit ngayon ka lang? Ano? Nakadiskarte ka na ba ng pera? Tanong sa akin ni Nelia isang gabi. Pag uwi ko galing ng trabaho. Usapan namin noon na pagkatapos ng aking trabaho sa factory ay uutang ako sa mga kasamahan at kakilala ko doon. Hindi, wala akong nadiskarteng pera. Naiinis kong sagot sa kanya. Dahil ni isa ay walang nagpautang sa akin. Vicente naman, alam mo naman ngayon ang huling araw ng pagbabayad natin sa renta ng bahay. Paalala niya sa akin. Pakiusapan mo na lang muna si Aling Pedring. Nasa akin na lang nating bayaran ng renta pagbabaka sakali ko. Ilang beses na natin siyang pinakiusapan. 3 buwan na tayong hindi nakakabayad. Mabait pa nga si Aling Pedring. At hindi pa niya tayo pinapalayas. Kung sa iba yan, baka nasa kalye na tayo natutulog ngayon. Pakiusapan mo na lang ulit. Kasi wala na talaga akong magagawa kung ngayon pa siya maniningil. Yun naman ang tugon ko sa sinabi ni Nelia sa akin. Nakita ko naman sa aking asawa ang labis na disappointment. Bakit ka ba ganyan, Vicente? Palibhasa kasi. Kaya tayo nagkabaon sa utang. Kasi wala kang pagsisikap. Palagi mo na lang inaasa sa swerte ang buhay natin. Bukod doon ay mas inuuna mo pa ang bisyo mo kesa sa pamilya mo. Nakaramdam naman ako ng guilt. Dahil noong mga panahong iyon ay may bisyo ako. Sigarilyo at alak. Teka, bakit ka ba ganyan ha, Nelia? Nagsisikap naman ako ha. Ginagawa ko naman ang lahat para mailamon ko kayo. Pagtutol ko naman sa sinabi ni Nelia sa akin. Pero kulang pa ang pagsisikap mo, Vicente. O lang ba ang kaya mong ibigay sa amin ng mga anak mo? Tila hamon yon sa akin ng aking asawa. Samantala, dahil na rin sa matinding pagod, ay nagpasya na akong kumprontahin si Nelia. Magsisimula ka na naman ba ng away ha, Nelia? Huwag mo namang dagdagan pa ang sakit ng ulo ko. Pwede ba yan? Ang hirap sa'yo, Vicente. Takot kang harapin ang katotohanan. Takot ka sa problema. Anong mangyayari sa atin kung ganyan ka? Hindi tumigil noon sa paninigaw sa akin si Nelia. Kaya sumabog na ako noon na parang bulkan. Ang sama talaga ng ugali ninyo sa buhay ko. Bigla akong naibulalas. Alam kong nasaktan noon si Nelia sa aking sinabi. Kung ganun pala, edi sana hindi ka na lang nagpakaasawa. Hindi mo na lang sana ako pinakasalan at binuntis para wala kang problema ngayon. Balik niya sa akin. Sige, magdadala ako ng pera. At kapag nakapagdala ko noon, ay ipapahid ko yon sa bunganga mo. May pagdiin na sabi ko noon sa aking asawa. Hindi naman ako magkakaganito. Kung walang dahilan, Vicente, ako ganito. Kasi inaapoy ng lagnat si Ricky. Hindi ko alam kung ano ang sakit niya. Hindi ko naman siya madala sa doktor. Kasi wala tayong pera. Sa puntong iyon ay napaiyak na si Nelia sa harapan ko. Agad naman akong inusig noon ang aking konsensya. Kumusta naman ang anak natin? Tanong ko. Ngunit bago pa sumagot si Nelia, ay patakbong dumating ang panganay naming si Celia para sabihin ang isang masamang balita. Kinukumbulsyon noon ang bunso naming si Ricky. Papa Dudut, gustuhin ko mang dalhin si Ricky sa ospital. Ay wala namang kaming pera. Sinubukan kong palakasin ang aming loob sa pamamagitan ng pagmamaliit sa sakit na nararanasan ng aking anak. Pero kinalaunan ay hindi ko na rin napigil ang kaba at agad akong lumabas muli ng bahay para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Buti na lamang at may tumulong sa amin na 2 kagawad at pinautang kami ng pera. Pagkatapos ay nagboluntaryo na rin silang dalhin si Ricky sa ospital sa pamamagitan ng barangay mobile at sa awa naman ng Diyos ay nakaligtas noon ang aking bunso, Papa Dudut. Marami pang pagsubok ang dumating sa amin at ang pinakapuno ng dulo ng lahat ay kahirapan.
Nagsusumikap naman ako para sa pamilya ko. Pero tila mailap sa akin noon ang swerte. Hindi kasi sapat ang kinikita ko noon bilang trabahador sa isang pagawaan ng meat products. Dahil doon ay madalas kaming mag-away ni Nelia tungkol sa pera. Madalas ay baon din kami sa utang, kaya yung kakaunting sinasahod ko ay napupunta lamang sa pambayad ng utang, Papa Dudut. Dahil nga po sa sitwasyon namin yon ay hindi namin maiwasan ni Nelia na sumuko sa laban ng buhay, lalo na noong araw na nasibak ako sa trabaho dahil sa isang malaking pagkakamali. Natanggal ako kasi napaaway ako sa isang kasamahan ko at saka marami na raw akong absent kaya sinisanti nila ako kaagad. Kwento ko noon sa aking asawa habang bagsak na bagsak ang aking kalooban dahil sa pagkakawala ng trabaho ko. Ayan. Sinabihan na kitang huwag kang umabsent sa trabaho? Tila sinisisi pa ako noon ni Nelia. Agad naman akong nagpaliwanag sa kanya. Alam mo naman kung bakit ako uma-absent. Wala akong pamasahe. Kasi yung mga kinikita ko napupunta lang sa mga pambayad sa utang. Ano nang plano mo? Seryoso niyang tanong noon sa akin. Maghahanap ulit ako ng trabaho. Bukas na bukas din. Huwag ka nang mag-alala. Yun naman ang paniniguro ko sa kanya. Sa totoo lang, napapaisip ako. Kung nagkamali ako ng lalaking pinakasalan. Maya-maya, tila nagsisising wika ni Nelia sa akin. Pinagsisisihan mo na ako ang napangasawa mo. Kontra ko sa kanya. Aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Dahil alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang aking pamilya. Oo, Vicente, mahal kita. Pero kung ganitong buhay lang ang ibibigay mo sa akin, talagang hindi ko na maiiwasan ang magsisi. Katwiran niya sa akin. Vicente, 8 taon na tayong kasal at nagsasama, pero wala tayong asenso. Sawa na ako sa buhay natin. Sa totoo lang, ay gusto ko nang bumalik sa mga magulang ko. Dagdag pa niya sa akin. Dahil nasaktan ang aking ego, ay pinagtakpan ko yon ng pagmamalaki. Di sige, bumalik ka sa kanila. Hindi kita pinipigilan. Hindi yan ang ine-expect kong isasagot mo sa akin. Halata naman ang disappointment sa mga mata ni Nelia sa akin. Anong gusto mong isagot ko sa iyo? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ginagawa ko naman ang lahat para maiahon kita sa ganitong buhay. Pero anong magagawa ko? Mailap sa atin ang swerte, katwiran ko. Pero deep inside ay alam kong hindi lahat dapat ay sa swerte ko lang inaasa. Pero Vicente, hindi ko nakikita yung mga ginagawa mong pagsusumikap para umahon tayo sa hirap. Sige, uuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Isasama ko ang mga anak ko. Tila desididong sabi niya sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon kasi sobra akong inusig ng aking konsensya bukod sa iniisip ko na makakaya ko bang mawalay sa aking pamilya. Tanggap ko na sa sarili ko na wala akong mapapala sa iyo, dagdag pa ni Nelia, na siyang nagpasakit lalo sa aking puso. Nelia, patawarin mo sana ako kung hindi kita maiahon sa hirap. Pero darating din ang panahon na makakabawi din ako sa iyo. Yun na lamang ang naipangako ko sa kanya. Papa Dudut, sa totoo lang ay masakit sa pandinig ko yung mga sinabi ni Nelia na nagsisisi siya na ako pa ang pinakasalan niya. Pero gustuhin ko mang tumutol. Pero wala akong magawa kasi totoo naman. Hindi ko na ibigay kay Nelia at sa mga anak ko ang mga pangangailangan nila. Kaya nang magpasya si Nelia na bumalik sa mga magulang niya, ay hindi ko na siya nagawang pigilan. At alam ko rin, Papa Dudut, na pag-alis ng asawa ko ay hindi na siya muli pang babalik sa akin. Papa Dudut,
Tulad ng inaasahan ko, ay hindi na nga bumalik pa sa akin ang asawa kong si Nelia dahil katwiran niya ay ayaw na niyang maranasan pa ang hirap ng buhay sa piling ko. Siyempre, tumutol ako at muli kong sinuyo ang asawa ko. Pero nagmatigas noon si Nelia at sa pagharang ng mga kapamilya niya ay hindi ko na nagawa pang puntahan ang asawa ko. Ilang buwan pa ang lumipas ay isang pangyayari ang naganap. Nakipaghiwalay na sa akin ang asawa ko nang walang dahilan. Siyempre, hindi ko matanggap yon. Kaya gumawa ako ng paraan para muli siyang kumbinsihin na bumalik sa akin. Pero mukhang huli na ang lahat, Papa Dudut. Dahil isang araw ay sinubukan kong tawagan ang aking asawa. Pero hindi ko talaga inaasahan na masasaktan lamang ako sa aking maririnig. Bakit ka ba napatawag at paano mo nakuha yung bago kong cellphone number? Kumpronta niya noon sa akin. Tila ba hindi siya masaya na tumawag ako sa kanya? Hindi na mahalaga yun, Nelia. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya habang nangungulila. Mabuti naman ako, sagot niya sa akin na para bang naiirita. Alam mo, sobra na akong nangungulila sa iyo, Nelia. Mahal na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, yun naman ang naging pagtatapat ko sa kanya. Pero hindi naging masaya si Nelia sa sinabi ko. Bakit ba ang kulit mo? Sa halip ay yon ang naging response niya sa akin. Hindi ko pa rin kasi matanggap na nakipaghiwalay ka lang sa akin ng ganun lang, Nelia. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang lahat. Katwiran ko naman sa kanya. Samantala, narinig ko namang huminga siya ng malalim bago nagsalitang muli. Okay, sige, ipagtapat ko na sa'yo. Nakipaghiwalay na ako sa'yo. Kasi may mahal na akong iba. Yun ang pagtatapat niya sa akin. Na siyang nagpayanig sa buo kong pagkalalaki. Ano? Sino, Nelia? Gusto kong malaman noon kung sino ang lalaking ipinagpalit niya sa akin. Hindi mo na dapat pang malaman. Na-realize ko na siya talaga ang mahal ko at hindi ikaw. Yun lamang ang naging sagot niya sa akin, Papa Dudut. Nelia, hindi totoo yan. Sa puntong iyon ay hindi ko na napigilan ng umiyak. Yon ang totoo. Mahal ako ng boyfriend ko. Tanggap niya pati ang mga anak natin, Vicente. Masaya ako sa piling niya. Kaya wag ka nang umasa pa na magkakabalikan tayo. Kaya nakikiusap ako, Vicente. Wag mo na akong guluhin pa. Diin niya sa akin. Napakasama mo, Nelia, nasabi ko sa kanya. Dahil sa labis na frustration. Patawarin mo ko, Vicente. Hindi ko kagustuhang mahalin ulit si Berting. Anong magagawa ko kung siya ulit ang tinitibok ng puso ko? Vicente, matuto ka sanang magparaya. Sana tanggapin mo na lang na hindi tayo ang para sa isa't isa. Sabi pa niya sa akin. Sana hindi na lang kita naging asawa. Kung sasaktan mo lang pala ako, naiiyak kong wika sa kanya. Sa puntong iyon, ay alam kong tapos na talaga ang laban. Ipagdarasal na lang kita na sana'y mahanap mo na ang babaeng magpapabago ng buhay mo. Yon ang pagtatapos ni Nelia. Bago niya ibaba ang telepono, Papa Dudut. Yun na siguro ang pinakamasakit na parte ng aking buhay. Ang hiwalayan ng taong mahal na mahal ko. Pero hindi ko na siya magawa pang bawiin noon. Kasi alam kong iba na ang laman ng puso niya. Matagal din ang inabot bago ko natanggap ng tuluyan na hiwalay na kami ng asawa ko, Papa Dudut. Lumipas ang ilang taon ay nagsilakihan na ang mga anak ko kay Nelia at kahit papaano'y hindi ipinagkait sa akin ng asawa ko ang karapatan ko sa mga anak ko.
Doon na rin nagsimulang umangat ng kaunti ang buhay ko. Napasok ako bilang isang security guard sa isang mall sa Mandaluyong City. Samantalang hindi ko naman inaasahan na muling magsasalubong ang landas namin ni Aurora. Ang babaeng iniwan ko noon para kay Nelia, Papa Dudut. Muli kaming nagkita ni Aurora sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Kaunting kwentuhan, tapos inalam ko kung nasaan na siya nakatira. At nang malaman ko ay regular ko na siyang dinadalaw sa bahay niya. Simula noon ay naging magkaibigan ulit kami ni Aurora hanggang sa hindi ko na namamalayan na nakukuha na niya ulit ang puso ko. Galit ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya minsan. Natawa naman si Aurora sa tanong ko. Galit? Bakit naman ako magagalit sa iyo? At saka kung galit ako sa iyo, hindi ako sasama, sagot niya sa akin. Pero Aurora, pasensya ka na ha. Kung mas pinili kong pakasalan si Nelia kesa sa iyo, hindi ko tinupad ang pangako ko sa iyo dati. Sayang talaga, nang hihinayang kong sabi sa kanya. Ano bang gusto mong sabihin ha? Panunubok pa ni Aurora sa akin. Ikaw lang mahal ko noon, Aurora. Alam mo yan. Kaso'y dumating si Nelia. Kaso nagkamali ako ng desisyon. Hindi ako naging masaya kay Nelia. Ikaw, Aurora, hindi ka rin ba naging masaya sa piling ni Berting? Usis ako. Habang tinutukoy ang pagpapakasal niya noon sa ibang lalaki. Samantala, natawa na lamang siya habang inaalala ang kanyang masalimuot na nakaraan. Hindi puro sakit ng ulo lang ang binigay sa akin ng lokong yon. Hindi siya naging mabuting asawa sa akin. Ganun ba? Pareho pala tayo naging malas sa asawa. Yon ang naging realization ko. Kung may babalik lang sanang nakaraan. Maya-maya panunubok ni Aurora sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto kong tuparin yung pangako ko sa iyo dati? Hirit ko pa sa kanya. Napatingin naman sa akin si Aurora at tila hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Ha? Vicente? Seryoso ka? Mabilis naman akong sumagot. Oo. Seryoso ako, Aurora. Makakaya mo ba akong mahalin? Sa pangalawang pagkakataon? Okay? Hindi na ako magsisinungaling. Pero oo, Vicente. Mahal pa rin kita. Kahit noon pa. Sa totoo lang. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Kaya wala akong naging boyfriend pagkatapos ni Berting. Kasi ikaw talaga ang mahal ko. Natuwa naman ako sa naging pag-amin ni Aurora sa akin. Ano, Aurora? Magpapaligaw ka pa ba sa akin? Biro ko sa kanya. Nabala kong seryosohin. Oo naman. Patunayan mo ngayon sa akin. At totoo, yung sinasabi mo kanina. Yun naman ang naging sagot niya sa akin. Oo ba? Handa kong patunayan yun. Paniniguro ko. Pero nagulat ako nang halikan niya ako sa labi. Mahal na mahal kita, Vicente. Sabi pa niya noon sa akin. Ako rin, mahal na mahal din kita. Pangako. Sa pagkakataong ito ay hindi na kita iiwan. Yun naman ang binitawang kong pangako sa kanya na handa kong panindigan at panghawakan ko sa panghabang buhay. At yun na nga, Papa Dudut. Nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ang pag-ibig sa aming dalawa ni Aurora. Bagamat tulad ko na may asawa na rin siya. Pero hiwalay na. Kaya malaya pa rin kami na magmahal ang dalawa. Papa Dudut. Pinakita at pinaramdam ko kay Aurora na ako ang lalaking dapat niyang mahalin na hindi niya pagsisisihan. Na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. At yun nga, naging masayang relasyon namin ni Aurora. Ang totoo nga niya ay pakiramdam namin ni Aurora ay bumalik kami sa pagkabata. At tungkol naman sa mga anak namin, sa awa ng Diyos, ay suportado ako ng mga anak ko. At ganun din ang
anak ni Aurora, Papa Dudut. Sa ngayon ay maayos naman ang pagsasama namin ni Aurora. Puno pa rin kami ng pagmamahalan hanggang ngayon. At alam namin at kumbinsido kami na kami talagang magkapalad. At nangako kami sa isa't isa na magsasama kami sa panghabang buhay. Samantala ay masaya rin kami ni Aurora dahil suportado kami ng mga anak namin. Si Nelia naman ay ayon. Masaya rin para sa amin ni Aurora. Sa ngayon din kasi ay masaya na siya sa piling ni Berting. At masaya rin ako para sa kanila, Papa Dudut. Simple lang ang kwento ng buhay ko. Kahit papaano ay alam kong napasaya nito ang inyong mga listeners. Sa buhay kasi, marami ka talagang pwedeng asahan. Maaaring mangyari ang hindi mo inaasahang mangyari. Basta maging handa ka lang sa bawat sorpresang hatid sa inyo ng buhay. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. At muli, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Magpatuloy sana ang pagiging numero 1 ng inyong programa at dumami pa ang inyong mga subscribers. Lubos na nagpapasalamat, Vicente.